Reverendo Padre Clarito Fundis, ang ating kura paruko, kapatid na pari at diakono, mga reliyoso at reliyosa, mga civil at lay leaders ng parokya, mga parokyano at deboto ni San Juan de la Cruz, mga minamahal na kapatid kay Kristo, happy fiesta po sa inyong lahat. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng ating patron na si San Juan de la Cruz. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pagkakaloob niya sa ating simbahan ng isang banal at ulirang pari, relihiyoso, mistiko at pantas. Ngayong panahon ng Adbyento, kung kailan nais nating paigtingin ang ating ugnayan sa Diyos bilang paghahanda sa pagdating ni Kristo sa Pasko, ano-anong mga aral kaya ang mapupulot natin mula sa buhay, turo at halimbawa ng ating patron? Nang si San Juan de la Cruz ay maging isang Karmelitano, nagpalit siya ng pangalan. Nagpalit ng pangalang si Juan de Yepes y Alvarez. Itong pangalan ay naging Juan de la Cruz o Juan ng Cruz. Kung susuriin natin, tunay na angkop sa kanya ang pangalang ito sapagkat naranasan, tinahak at ipinahayag niya ang mapanligtas na krus ni Jesus. Ayon sa isang kwento, matapos magkaroon ng isang pangitain ni Kristong nakapako sa krus, iginuhit ito ni San Juan. Higit sa larawang likha ng kanyang mga kamay, mababakasan sa kanyang buhay ang anino ng krus ni Kristo. Katuwang si Santa Teresa de Avila, sinuportahan ni San Juan ang pagpapanibago at reforma ng kanilang kongregasyon. Itinaguyod nila ang Discalced Carmelites o mga Karmelitang walang sapin sa paa upang tugunan ang tawag sa buhay ng mas matinding panalangin, sakripisyo at ascetisismo. Hindi naging madali ang hadikaing ito at nakatamo ng pambabatikos at pang-aapi ang ating dalawang santo mula mismo sa kanilang mga kauri at kabaro. Sa kanyang bahagi, si San Juan ay nakatanggap ng physical, emotional at psikolohikal na panghahamak at pagmamalupit. Ito ay nagdala sa kanya na maranasan din ang tinaguriang kadilimang espiritual o dark night of the soul, ang animoy paglayo o pananahimik ng Diyos. Bagamat inatangan ng ganitong mga pasakit, sa tulong ng biyaya ng Diyos, niyakap at pinasan ni San Juan ang krus na ito. Sa kalaunan, nakapagsulat siya ng mga tula at mga akda na nagtatala ng mga kailangang pagdaanan ng kaluluwa upang mas mapalapit sa Diyos.
Ang pakikibahagi ni San Juan sa krus ni Kristo ay tumungo rin sa pagkakaloob ng bagong buhay sa mga nakakabasa at natutulungan ng kanyang mga sulatin. Itinuturo sa atin ni San Juan, unang-una, na anuman ang krus na ating pinapasan, kung ito ay dulot ng pagmamahal sa Diyos at kapwa, itataguyod tayo ng Diyos. Hindi na tayo kailanman iiwang mag-iisa. Hindi niya tayo kailanman bibiguin. Alinsunod ito sa pahayag ng ating unang pagbasa. Ako ang Panginoong inyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Ako ang Diyos ng Israel, ang magliligtas sa inyo. Akong Panginoon, ang gagawa ng paraan. Akong Diyos ng Israel, ay di magpapabaya. Natanto ni San Juan na kinailangan niyang pagdadaanan ang lahat ng iyon upang masumpungan ang katotohanan ito ukol sa Diyos. Sa kadiliman, mas tumitingkad at lumilinaw ang liwanag, katapatan at pag-ibig ng Diyos. Sa pagbabalik-tanaw, naunawaan ni San Juan na ang mismong pagdurusa ang nagpurga at nagpalapit sa Kanya sa mapagmahal at nagtataguyod na Diyos. Ikalawa, inilalahadin ng buhay ng ating patron na malagang pagkatiwalaan ang karunungan ng Diyos. Kung minsan, mahirap makita ang dahilan at layunin ng ating mga pagdurusa, nabubulag tayo ng sakit at pait. Subalit sa pamamagitan ng pakikibahagi sa misteryo Pascual ni Jesus, ang kaganapan ng buhay ay naipagkakaloob sa ating sarili at gayon din sa iba. Nagbibigay ito ng buhay, gaya ng bukal ng saganang tubig sa gitna ng tigang na burol, lambak at disyerto. Tubig na magpapalago ng iba't ibang matitibay at mabubungang puno na mapapakidabangan ng iba. Mula sa krus ni San Juan ay dumaloy ang tubig ng karunungang espiritual na ibinahagi niya sa kanyang mga sulatin. Siya ay tinuturing na isang pantas ng simbahan, isang lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Sa mga salita ng ating ikalawang pagbasa, natutulungan niya ang maraming kaluluwa na magkaroon ng mas matimyas na ugnayan sa Diyos. Gaya ni Kristo, hindi nagwakas sa pagdurusa at kamatayan ang buhay ni San Juan. Nanatili siyang buhay sa piling ng Diyos at sa mga aral at halimbawang iniwan niya sa atin. Huli sa lahat, hinahamon tayo ng ating patron na tularan sina San Pablo at San Juan Bautista, mga mabubuting katiwalang tapat sa kanilang Panginoon. Tinuturuan niya tayo sa pamamagitan ng mga salita ng apostol na huwag alintanain at mabagabag sa mga paghatol o panghuhusga ng mga tao.
Kung ito ang ating pagtutuunan, baka wala tayong magawang mabuti. Ang tanging pahalagahan natin ay ang pagtingin, pagpapahalaga at paghahatol ng Diyos. Inaanyayahan niya rin tayong maging matapang sa pagpapahayag ng kalooban ng Diyos, kahit pa ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas. Sa bandang huli, makikita sa buhay ng ating mga santo ng plano ng Diyos at ang kabutihan ang laging mananaig. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin natin ang biyaya na mas lumalim ang ating paghahangad sa Diyos sa gitna ng krus ng ating buhay. Sa tulong at paggabay ng ating patron, magisnanawan natin ang mukha ng ating mapagmahal na Diyos upang maibahagi ito at magbigay buhay sa iba kahit pa maraming pagsubok at pag-uusig ang ating masumpungan. San Juan de la Cruz, ipanalangin mo kami. Amen.